Hello po, magandang tanghali. Every Saturday po pupunta kami ni Ray para mag-update po sa mga projects namin. Ito po yung sa Bacoor. Magpapasweldo rin po kami. Kung mapapansin nyo, dito po sa unit nila ma'am, hindi po muna kami naglalagay ng maraming tao. Kasi nga po, unang-una marami rin po talagang kasabayan. Pangalawa, yung instruction ni Ray, ito muna yung gagalawin, ito muna yung gagalawin. So, hindi po namin pwedeng, let's say, hindi naman tayo pwedeng magbaklas na agad ng bubong na hindi pa kami nakagawa ng pader. Hindi pa namin nalagyan ng beam. Kasi pwede pong mabasa yung loob, may mga gamit. So, mapapansin nyo, limit lang po yung galaw namin. Tapos, meron na rin syempre kapitbahay. Yung mga materyales, parang in-out. Pag wala na, magpapasok po ulit. Tapos, eto lang po yung, limited lang yung space talaga kasi merong, yung mga binaklas, dito pa rin siya nakatambak. Yung mga pinagbaklasan naman po or pinagtibagan, dito pa rin siya nakalagay, ipapahakot. Yung mga tiles na tinanggal, ayan. So yung iba po dito na goods pa, gagamitin namin sa bathroom. Tsaka ang team po namin, let's say, available na po yung gagawa ng bubong. So, yung step namin dito ni Ray, unahin po muna yung mga pader, yung mga sisementohin, para pag nag-setup po ng roofing, makagalaw rin po ng maayos. So, mag-update po tayo. Dalawa po silang nandito. Ayan. Actually, buti na nga lang medyo malaki-laki rin talaga yung pinaka-unit ni ma'am. So kahit paano, alam niyo yung pinagkakasya-kasya lang namin, lipat-lipat, nakakapagod. Nakakapagod po yung palipat-lipat. Pero syempre, given po yun dahil limited lang po yung space. Ayan po. Actually, dito sa unit ni ma'am, ang pinaka main concern talaga dito is yung replacement ng roofing, maitaas yung kisame. Ayan po. So nakaraan, siguro meron akong kuha dito. Ito yung part na tinambakan. Tapos gagawa rin po tayo ng sariling wall dito. Ayan. Tapos ito po yung nakaraan na ito po yung room. Nag-move po tayo ng konti dito. Ayan po. Naka-plastering na rin po siya. So, ayun guys. Doon po sa naghahanap ng update sa Bacoor, hindi po talaga kami makakabigay sa inyo ng maramihang update. Kasi limited lang po talaga yung galaw. So, actually, ito nga dapat ang start po talaga ng ano namin dito. January pa, pero mga November, December, kahit paano, nauunti-unti na po ng team yung mga pinapagawa po ni Ray para po sa preparasyon po sa pagtaas po ng ating roofing. Ayan. So, ito pong mga bakal na yan, once na nakalatag na tayo ng para sa metal framing po para sa bubong, tatanggalin na po yan. Actually, meron yan dati dito yung bubong, tapos yung malalaglag na lumundo na kisame, natanggal na po nila yan. So, ang ginagawa nila dito, asintada, palitada, baklas na sa iba. Ayan, baklas na. So, ang ginagawa sa loob, ang karamihang gagawin din sa loob, plastering muna. So, ang sunod po natin gagawin dito is paglalagay ng bubong, wirings, tsaka po kisame. Ipanghuhuli po natin yung tiles tsaka pintura. Ayan po.
So, kung nagpa-plastering po tayo sa labas, nagpa-plastering din po tayo sa loob. Ito po yung isang kwarto. Alam ko po yung sticker to. Ayan, sticker to. So, ito, papatanggal din po natin to sa team. Ayan, kasi ang ilalagay na po natin dito is pintura. Pintura na po siya. Ayan. So, bababaklas po natin yan. Tapos, once na okay na po yung ating roofing, magkakaroon na rin po tayo ng pagwa-wirings. Panibagong latag po ng wirings. Maglalagay din po kami ng panel board na bago, syempre. So, buti na lang din sa team natin, meron na tayong electrician talaga. So, hindi na rin nahihirapan si Ray pagdating sa mga wirings kasi legit na electrician po yung ating kasama sa team. So, dito nga po, sa pangalawang kwarto, magkakaroon pa tayong mga tibag-tibag dito. Ito parang access lang muna. Ayan, plastering din dito sa loob. Ito na po yung bali yung pinaka-extension. Ayan. Ayan po siya, oh. So, ito pong unit nila, bukod sa tumaas na po yung ating pader, naglagay din po kami ng beam. Ayan po. Tapos, yung kasama natin sa team, sila naman po ang papasok para po naman sa ating roofing. So, sa Ray House Makeover po, toka-toka lang kami kung sino yung in charge sa bawat gagawin. So, katulad nga po nito, hindi rin kami pwedeng bumili na agad ng tiles. Siyempre, tatanungin ko po muna yung may-ari kung anong gusto nilang kulay, design. Pero, kahit meron ng ganon, hindi pwedeng bilihin agad kasi walang paglalagyan. Yung bili nga po namin ng materyales dito, kada pupunta, aalis, nag-iiwan lang po ako ng halimbawa 10K o kaya 15K, tapos ibibigay sa akin yung resibo. Ganun po yung total namin, inventory namin, parang ganon. Kasi hindi rin talaga kami pwedeng mag-order ng marami ang materyales. O makikita nyo, ito po yung mga gamit nila, ma'am. Ayan po. So, wala naman pong ano dyan, pero syempre kailangan ingatan pa rin. Pero at least, di ba, before nung ocular namin, talagang iba na po ngayon ang itsura ng unit. Kasi nagkakaroon na tayo mga sariling pader. Importante po kasi yun eh. So yun talaga rin ang pinaka main concern ni ma'am. Sariling wall. Para kung magkaroon man ng problema, sarili niyang wall yan. Ayan po. Tabi po. So, abangan po natin kung paano po yung magiging setup ng roofing neto. Pero parang hindi na siya pa-triangle katulad po ng dati na o ng existing na. Pero ito po, kahit matagal na yung bahay na to, napansin ko po, mga kahoy pa nga yung gamit. Pero ano siya, good lumber. Mahal din po yan, pero ang kagandahan dito sa bahay na to, parang walang formation ng anay. Kasi kung may anay na dyan, baka nag-collapse na po yung ating kisame o yung ating roofing. Ayan, puro kahoy pa po yan. So, yung first hand po ng ating plastering ay ng ating asintada plastering. Halos, kumbaga sa 100%, nasa 80 na tayo. Nasa 80 na tayo. Kasi parang napalibutan na po yung bahay. Ayan. So, roofing, madali na lang yan. Welding, ang matagal talaga matrabaho, semento. Ayan talaga. Tapos madumi pa kasi malikabok. So, once na nagkaroon na tayo ng roofing, makikita na natin kung paano yung mga final na pwestuhan yan.
Actually, kahit yung 2 pinto, hindi ko pa rin yan binili. Kasi nga, sabi nung trabahador ko na nag-i-stay dito, madam, wag na muna kasi mababasa, madudumihan lang, maalikabukan, wag na lang. At least okay na po yung hamba, nakaabang naman ay yung sukat niyan. So, ganun na lang. So, ako nga na-excite ako dito, kaso talagang medyo napalaban lang talaga kami kasi mahirap po talagang gumalaw pag ganitong repair. Pero syempre, nag-try lang din naman kami. Ayan. So, yung team natin dito, 2 lang sila, stay in. Pero itong unit po nila, ma'am, meron po itong caretaker. Ha? Oo. Oo. Kasi ang laki na ito eh. Kailangan talaga makakapal na mas malalapad. Tapos ito pa guys, ang dami rin namin babaklasin na yero. Hindi na po yung gagamitin. Papalitan na po natin yan ng modern type, yung ating long span na rib type. Hindi pa rin pinto. Oo. Ang layo. Ito yung kapalan mo ngayon. Oo nga. So, ito naman po mga babaklasin dito na mga kahoy, yero. Kung pwede pa mapakinabangan, kukunin po ata ng kapatid ni Sir. Ayun, pwede naman yun. Kasi ito, hindi na po namin siya maire-recommend na ibalik. Kung maglalagay po kami dito, syempre, yung maayos na, hindi yung mga reta-retaso, may mga butas na. Kasi po, baka pagdating ng araw, yung pagmulan ng problema. Kaya sa amin ni Ray, masuggest namin na panibagong roofing na po yan. Tapos po dito sa unit nila, ma'am, ang magiging suggestion po namin sa mga bintana, malaki po kasi masyado, papabawasan po namin yan. Pero ito po, papapalitan po yan ni ma'am ng sliding na. So siguro pwede na tayo sa 120 lang. 100 to 120 lang po yung ating bintana. Masyado kasi malaki. Ayan po, ang laki niya. Oh. Tsaka yung status po ng mga bintana, ano na rin siya, talagang matagal na. Matagal na siya talaga. Oo, ata kasi doon na yung doon, no, magkabilaan. Dapat ito nakawala dito. Ano? Yung sa TV. Oo nga. Kasi wala nang yan, sarado lang. Pwede rin. Ang ganda pa naman ng no. Pagpasok ng yan ay makikita. Tapos nakasandal na dito yung sopa. Kaso gusto rin ni ma'am ng bar counter. Pero hindi na ganyang kalaki. Sana bar counter. Oo. Tapos ito wala na to, di ba? Wala. Oo, tatanggalin yan. Oo. Wala na yan. Kasi petungan lang yan dyan, Oo nga. Ito ba ganyan yan? So, ito, bago tayo mag-tiles dito, ipapasipsip po na natin. Dapat matanong natin si ma'am kung saan yung Hindi, nandito, no? Oo nga, andito. Saan yung pinaka niya? Wala nga siyang yung parang butas. Wala siyang parang butas. Okay. Isa pa yan sa natin. Saan makakanta yung dito yan? Pinaka yan? So, yung pinto po ng CR natin, dito na. Bali, i-move po natin. Tatanggalin po yung pader na yan. Move tayo dito. Ayan. Tapos may access pa rin po tayo dito sa likod.
Sinunit namin yan. Nandun may tubo na pagkanon. Dito yun. Kung galing dito sa iya. Baka dalawang kwarto lang daw. Kasi bago tayo magpa-tiles, kailangan Tayo, ano? bago tayo magpa-tiles kasi syempre kailangan Sip-sipan. masip-sip na. Ano, tagal na rin nito eh. Yun din yung concern ni ma'am eh. Ano, magkano inabot? 3,000 yung buwan. Magkano yung iniwan ko sa'yo? 10K, di ba? 5. 5K ba? 5K ba? 10K? Yung 10K, yung binili ko muna yung 10K na una. Binili ko ng isa at saka 30 siminto. Okay. Tapos yung 5. Papa-explain lang ni Ray. Ayan, pusa mo ilaman. Ayan. Bali, ito guys, ano na to, sasarahan na to. Ang gusto ni ma'am, ma-access nila yung bathroom na galing sila dito sa ating sa ating kwarto. So magkakaroon tayo dito ng pinto ng para sa CR. Tibag to. Ito rin, di ba? Tibag to? Oo. Ang gusto ni ma'am, hindi na iikot yung bisita, just in case ay bisita. Magpipinto rin tayo dito. Ayan, no? So, titibag, tas pipinturin po tayo dito. Lalaki po yung ating bathroom. Wala na yun ang patingin. Anong tatanggalin dyan? Ha? Aasintada ka pa ng konti, bagya. Banyak kali ito eh. Ano siya ko? Yun na yung susundan. Yung gusto na yan, ay yung biga na yan, dyan na yan. Ayan, ayan. Wala na, ayan. Wala na yan. Ito, tanggalin yan lahat. Ito. Ay, oo nga pala, tanggal Ito na pa yung sisibagin yan. niya pag ano. Lones. Wala pa naman ito ano, yung malaking ano. Wala. Dami ko na lang bukas, dala ko. Ay, oo, dala yung Ano sa bahay? Yung bago.